Blessed life, kapatid. Sa dami-rami ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon ay talagang dumadami na ang distraction na natatanggap ng bawat isa sa atin. Distraction na hindi lang nakakaapekto sa pang-araw-araw natin na buhay, kundi lalo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya ngayon, sa oras na to, ay pag-uusapan natin ang 5 steps para manatili tayong focused sa ating Panginoon. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. First step na pag-uusapan natin ngayon to stay focused on God is to begin the day with God. Sabi sa 1 John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him, this one bears much fruit. For apart from me, you are not able to do anything. Dito sa verse na to, malinaw na sinasabi sa atin na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Kaya dapat, sa umpisa pa lang ng araw natin, ay kasama na natin ng Lord. Wini-welcome dapat natin siya sa buhay ng bawat isa sa atin at hinahayaan natin siya na siya yung mauna sa lahat ng nilalakaran natin. We have to submit to His authority at patuloy na siya ang manguna sa lahat ng hakbang na ginagawa ng bawat isa sa atin, especially sa mga desisyon na hindi natin alam kung ano bang pwedeng mangyari sa susunod. Pero sa Panginoon, alam niya kung anong nararapat para sa atin at kung anong makakabuti sa bawat isa sa atin. And take note sa bagay na to. Begin the day with God, not only in prayer, but with God. Madalas ang alam natin is to begin the day by prayer. Nagpe-pray tayo tuwing umaga, pero kailangan din natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan nating malaman kung anong gusto niyang sabihin sa bawat isa atin. Then we have to pray para kausapin ang ating dakilang Diyos. At syempre, as we speak to the Lord, hayaan din natin ang Lord ang magsalita sa bawat isa atin. We have to listen sa kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Sabi sa 1 John chapter 15 verse 7, If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. We remain in God, His words also remain in us. So we have to read His words. And pangako ng Lord sa bawat isa sa atin, whatever we ask, whatever we want, will be done for us. And as children of God, servants of God, syempre, we ask God kung ano yung kalooban niya sa bawat isa sa atin. We don't rely on our own. We rely on what God wants for us. Second step is to remain in prayer. Siyempre, kailangan nating kausapin ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, Rejoice always, pray constantly, give thanks in everything, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Dito sa verse na to, sinasabi na sa atin na we have to be always joyful. Kailangan punong-puno ng kagalakan ang puso ng bawat isa sa atin. Ano man yung pinagdaraanan natin, ang kagalakan natin ay ang Panginoon. And we have to constantly pray. Pray without ceasing. Kausapin natin ang Lord sa lahat ng pagkakataon. Sabi pa sa verse 18, no, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng bagay. We have to give thanks for everything. Dahil lahat ng bagay na nangyayari ayon sa kalooban ng ating Panginoon ay sigurado para sa ikabubuti ng bawat isa atin. Kaya ano man yung nangyayari sa paligid natin, gaano mang karami yung parang distraction na nararanasan natin, manatili tayong focused sa ating Panginoon. Kausapin natin siya. Humingi tayo ng guidance sa ating Panginoon para malaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Next step is to limit the distraction.
Gaya ng sabi natin kanina, sa dami ng nangyayari sa paligid natin ay napakarami na ring distraction. Pero hindi lahat ng distraction na natatanggap natin ay galing sa labas. Minsan ito rin ay nanggagaling sa ginagawa mismo natin. For example, sa paggamit natin ng cellphone. Hindi masama ang paggamit ng cellphone. Pero kung yan ay nakakasama na sa'yo, maaaring distraction na yan para sa'yo. Spiritually, kapag sinabi na distraction sa banal na kasulatan, ito yung mga bagay na nakakapigil sa atin para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya observe natin kapatid, yan bang mga bagay na ginagawa natin ay nakakahadlang na sa paglilingkod natin sa Lord? Kung oo, remember to limit the distraction. You have to decide to limit those distractions and focus on God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 35, I am saying this for your benefit, not to place restrictions on you. I want you to do whatever will help you serve the Lord best, with as few distractions as possible. God always reminds us about everything. Hindi tayo pinipigilan ng Lord sa kung ano yung gusto nating gawin. Hindi siya nagre-restrict sa buhay ng bawat isa atin. Pero God is reminding us na not everything we do is beneficial para sa atin. Hindi lahat ay makabubuti. Kaya we have to ask God kung ano ba yung mga dapat nating gawin. We should ask for His guidance. Kasi siya yung mas nakakaalam kung ano yung mas nakabubuti para sa bawat isa sa atin. Nais ng Lord na lumago tayo sa Kanya sa pagkakakilala sa Kanya and sa paglilingkod sa Kanya with as few distractions as possible. Pero alam mo ba kapatid na ang pinakamahirap makita na distraction sa buhay ng bawat isa atin, yung sarili mismo nating kaisipan, yung sarili mismo nating naiisip. Minsan kasi may mga bagay tayo na gustong gawin na akala natin yun ang dapat talaga natin gawin, yun ang tama natin gawin. Nakalimutan na natin o hindi na tayo humihingi ng guidance sa Lord kasi mukha namang walang magiging problema. Pero, kailangan nating humingi pa rin ng guidance sa Lord kasi mas alam ng Diyos kung ano ba talaga yung mas makabubuti para sa bawat isa sa atin. For us to limit the distraction and for us to serve God fully. Fourth step is to stay away from sin. Napaka-importante na lumayo tayo sa kasalanan. Dahil in the first place, bilang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, ay inalis na tayo ng ating dakilang Diyos sa kasalanan. Nilipat niya na tayo sa Kanyang presensya at dapat manatili tayo dito. Kaya sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, huge cloud of witnesses is all around us. So let us throw off everything that stands in our way. Let us throw off any sin that holds on to us so tightly. Ang kasalanan kapatid ay nasa paligid-ligid lang at kapag nahulog tayo sa kasalanan na yon ay napakadelikado nun. Kaya nire-remind tayo ng Lord to stay away from sin. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang proteksyon. Dahil ang kasalanan ay hindrance yan sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Kung nais natin na mas lalo pang makapaglingkod sa ating Panginoon, kailangan nating manatili sa Kanyang kabanalan. Kadami nga ng kasalanan na makikita natin sa mundo dahil laganap na ang kasamaan sa paligid ngayon, ay minsan may isip natin na parang napakahirap naman. At kung nahihirapan ka kapatid, always remember, ikaw ay anak ng Lord. Nilinis ka na ng Panginoon. Niyakap ka niya at ikaw ay kabilang na ngayon sa Kanyang kaharian. Kaya kapatid, kaya mo yan. Kaya nating iwasan ang kasalanan at kaya nating mamuhay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. Dahil siya mismo ang maggagabay sa bawat isa sa atin. Fifth step to stay focused on God, and the most important is to serve Him. We have to live in serving the Lord. We are servants of God, so we must serve our Lord. Sabi sa John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments.
Sabi sa atin ng Panginoon sa verse na to, na kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we have to obey His commandments. Kailangan nating mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Kailangan nating paglingkuran ang ating Panginoon. And dahil mahal natin ang ating Panginoon, syempre hindi tayo magdadalawang isip na maglingkod sa ating Panginoon. And kung sa araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin, saan man tayo magpunta, ano man ang ginagawa natin, if we are living in serving the Lord, sigurado, mananatili ang focus natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kung ano yung gusto niyang mangyari, yun ang nasa isip natin. Kung ano yung nais ng Panginoon, kung ano yung makakapagpasaya sa ating dakilang Diyos, kung ano yung makakapag-glorify ng pangalan ng ating Panginoon, yun ang ginagawa natin. Kaya masiset aside lahat ng mga pansarili, lahat ng mga bagay na hindi makakapagbigay ng kapurihan sa ating dakilang Diyos. Our conclusion, kapatid, dito sa topic natin ngayon sa video na to, na 5 steps to stay focused on the Lord, basahin natin ang sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 2. We must focus on Jesus, the source and goal of our faith. He is the source and goal of our faith. Kaya kung ikaw, kapatid, sumasampalataya ka sa ating Panginoon, just focus on the Lord. Manatili ang focus natin sa ating Panginoon. Hayaan natin siya ang manguna sa lahat ng nilalakaran natin. I-set aside natin lahat ng mga maaaring maging hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon at sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos anuman ang ating ginagawa at saan man tayo naroroon. Purihin ang ating dakilang Diyos, kapatid. Salamat sa panonood ng video na to, and kung meron kang prayer request ay pwede mo i-comment sa baba or message ako sa Facebook page natin para maisama natin yan sa prayer items. Also, kung meron kang mga tanong ay pwede mo ring i-comment sa baba para mapag-usapan natin sa mga susunod nating video. If you want to support this channel ay pindutin mo lang yung subscribe and i-like ang video na to para mas marami pang maabot itong video na to, mas marami pang mabless through this channel. Purihin ang ating dakilang Diyos, and always remember, Jesus loves you.